Gusto mo bang mapataas ang win rate ng strategy na ginagamit mo? Tara pag-usapan natin yung isa sa pinakasikat at very useful na trading tool. Ito yung Fibonacci Retracement Tool. Kaya kung ready ka na, let's go! So ito guys, naisipan ko lang gumawa ng video para may share ko din sa inyo at makatulong din sa trading journey nyo. So ito yung madalas na ginagamit ko every time na maghanap ako ng setup and then entry confirmations kung kailan ba ako papasok sa market. Ito yung Fibonacci Retracement Tool. I-share ko sa inyo kung paano ko nga ba ginagamit to and then kung ano ba yung settings na nilagay ko dito. So, magbibigay ako ng sample dito sa may gold. So, itong Fibonacci Retracement Tool, dito makita natin sa gilid, ito yung mga tools. Yan. So, kung mapapansin mo, yung Fibonacci, maraming klase po yan. Ito, makikita nyo sa screen. Pero ako, gusto ko lang simple lang, malinis. Ayaw ko na maraming designs yung chart ko pag nagtitrade ako. So, ito yung Fibonacci. Ayan. I-reset natin para makita nyo kung ano ba talaga yung tunay na itsura kapag naka-default siya. So itong Fibonacci guys, kinopya ko lang din naman to sa mga ibang coaches o ibang mga mentor na nagtuturo dito sa YouTube or sa mga online social media. So kapag naka-default yung Fibonacci mo, ito yung itsura niya. Right? Pero hindi po ito yung ginagamit ko. So papakita ko sa inyo yung settings ng Fibonacci na ginagamit ko. So, para i-edit to, ayan. So, i-click ko lang to, double click. Tapos, ina-uncheck ko lang yung mga levels na hindi ko kailangan. Katulad nitong 2.6, 4, and then itong 0.7, 1.6, and 3. Okay? And then, pagdating sa baba, chine-check ko rin tong reverse. Ayan. And then, yung levels, nakikita nyo yung mga numbers na to. Yan yung mga prices or levels. So, ina-uncheck ko rin yan. And then, mapapansin mo, nasa gilid yung mga numbers. So, ginagawa ko, nilalagay ko siya sa middle or center. So, ito siya. Ayan. Right? So, ngayon, kung mapapansin mo, marami siyang kulay. May gray, may green, light green, yellow, and red. So, ginagawa ko, dalawang kulay lang ginagamit ko. So ito guys, yung 0, ito yan, yung sa baba. Tapos itong 0.236, ito yan, 0.38. 618, uncheck na din pala natin to. Ayan. And then 0.5, so ito yung pinaka-middle or pinaka-gitna ng Fibonacci, also known as equilibrium. And then 1, ito. So di-discuss ko sa inyo yan, step by step kung ano ba gamit niyan, yung nasa taas, ano yung nasa baba. Alright? So, papalitan natin ng kulay itong nasa taas. So, palitan natin ng, let's say, green. Ayan. Ay, hindi. Ito palang 1. Green. And then, lahat ng nasa baba, palitan natin ng red. Red, red. And then, red. Alright? And then, ang ginagawa ko guys, yung mga lines na yan, para hindi masyadong dark or matingkad yung kulay niya, yung mga lines na yan. So, pinabawasan ko lang yung transparency or opacity. O sabihin natin 15%. Yan. So, palitan ko lahat yan. 15%. 15. Ito. 15 din. And 15 din. Tapos, itong background na to, papalitan din natin or babawasan din natin yung opacity niya ng ayan. So, wala kasi siyang percentage dito eh. So, yung lines, gawin natin darker. Siguro mga 25. 25. Oops, 25. 25. 25. And 25. So, ngayon, nagawa ko na yung Fibonacci tool. So, gagawin ko guys, next is, i-save mo to. So, click mo lang tong template and then save as. Right? So, halimbawa, Fibonacci tool. Later on, kapag na-master mo na to, itong Fibonacci, pwede ka maglagay ng iba't ibang kulay ng Fibonacci para sa daily time frame, para sa 4-hour time frame, para sa 1-hour time frame, para ma-identify mo yung Fibonacci na yon based sa kulay kung anong time frame siya. Para pag tumingin ka doon sa daily time frame, may makikita kang nilagay doon ng mga kulay blue, yung kulay blue para doon sa 1-hour time frame.
yung kulay black para naman sa 4-hour time frame para mas madali mo siyang ma-identify. So pag okay na yan, click mo lang yung save. So ngayon, click mo yung okay. So if ever guys na ma-reset mo tong Fibonacci na to, i-edit natin pa ulit. May trend line kasi sa gitna. So ito, uncheck lang natin yan. Then click Save As and Fib. Tapos Fib tool, replace, yes. Alright. So if ever man na accidentally na reset mo to, halimbawa na-apply natin yung default, so naging ganyan yung itsura niya, di ba? Ayan. So gagawin lang natin, pag nilagay natin yung Fibonacci, halimbawa ganyan. So, para maibalik siya doon sa settings na nilagay natin, click lang natin tong tatlong box na to and click lang natin yung Fib tool. So, ayan na siya. So, itong Fibonacci guys, very useful to pagdating sa trading. Halos lahat ng napanood kong mga mentors, mga coaches, yung mga traders, ginagamit talaga nila to. And then, nakita nyo kanina yung default. May mga master po kasi doon sa Fibonacci tool na yon. So kahit maraming levels na yon, may kanya-kanya silang strategy kung paano basahin yon. So ako, ito lang talaga ginagamit ko. And actually minsan, ito lang din eh. Yan, tatlong line lang. Gusto kong malinis lang. Alam ko na yan kung paano siya gamitin. Pero i-discuss ko rin sa inyo itong Fib tool, kung ano yung mga uses ng mga dalawang line na to. Alright? Ito guys, pakinggan nyo itong mabuti ha. Every time na nagpa-plot ako ng Fibonacci tool, halimbawa ako yung setup ko, bearish. So magpa-plot ako niyan mula sa taas, pababa. Ayan. So ibig sabihin, pag nag-plot ako niyan, ina-expect ko na yung hinahanap kong setup is bearish. So hanapin ko mga position is sell or short. And then kapag yung setup naman na hinahanap ko, bullish, so gagawin ko niya, magpa-plot ako mula sa baba, pataas. Okay, so hanapin ko naman ng mga positions niyan or long or buy position. So hindi ako magka-counter trend. Alright? So kung mapapansin mo, ano yung uses or ano ba yung gamit ng mga lines na to? Ito guys, kung wala ka pang idea sa Fibonacci tool, discuss ko sa iyo ito. So itong nakikita nyo sa taas na box, alright? Mula diyan, mula dito sa gitna pataas, ayan. So, di ba, 0 to, ito 1, ito 0.5, and then ito 1. So, kumbaga, itong kalahati, 50%, and then itong kalahati, 50%. Alright? So, ngayon, very useful to sa supply and demand strategy na ginagamit natin. So, ako, supply and demand and smart money concepts yung ginagamit ko. Okay, so ngayon, itong box na to na nasa taas, ito, ayan, ang tawag dyan is premium. So, ibig sabihin, lahat ng presyo na nasa taas, ang tawag yan is premium. And then, sa baba, ang tawag naman dito is discount. So, ngayon guys, kailangan pakinggan nyo to, kailangan i-take down notes nyo to, and ito lang din naman yung strategy na ginagamit ko. Medyo na-delay lang yung internet. So, ito, discount. So, pwede mo lagyan yan ng red, ito halimbawa green or blue, yan. So ito, red. Okay? So tandaan nyo yan ha. So lahat ng presyo na nakapaloob or mapapaloob sa box na nasa taas ng Fibonacci, tawag dyan is premium. Pag lahat naman nasa baba, ang tawag naman dyan is discount. Okay? So papakita ko sa inyo kung paano ko nga ba ginagamit to. So nung isang araw, nagbigay ako ng signal sa community natin or may isa tayong member na nagtanong sa akin, Coach, tama ba tong pag-plot ko? So, nakakuha siya ng magandang setup. So, kung titingnan mo yung overall bias, bearish siya, di ba? So, dito nakakita ako ng magandang setup. So, imaginein na lang natin na wala pa tong price na to. Ito wala pa to. Ito wala pa to, yan. Buong price na yan. So, nandito pa lang yung price noon that time. So, mula dito, pababa. So, nandyan pa lang siya. So, ang ginawa ko niyan, magpa-plot ako niyan ng Fibonacci. Alright? So, as a supply and demand trader, ito yung ginagawa namin. So, once na nagkaroon dito ng displacement, bumaba siya, di ba? So, hindi natin sinasabayan tong mga move na to pababa. So, ang ginagawa ko, aantayin ko yan bumalik dito sa may premium zone or sa supply zone. So, ito yung pinaka-supply. Kung saan nag-start yung pag-move or pagkaroon ng displacement or big move, ito,
ang tawag dito is supply. So, itong mga group of candlesticks, may isa pang tawag dyan. Ang tawag dyan is order block. So, ngayon, kapag nagkaroon ng big move, i-extend lang natin yung zone na yan. Ayan, extend. So, in-expect ko na babalik yung market dyan sa area na yan. Okay? Pagbalik niya dito, nagabang lang ako ng confirmation at saka lang ako pumasok. So, nagbigay siya ng confirmation dito. Nag-entry po ako dyan and halos 1:2 lang yung reward na kinukuha ko. Pero, once na na-master mo naman yung strategy, pwede mo naman siya isagad hanggang dito. Once na nag-plot ka kasi ng Fibonacci, guys, ito, nag-plot ka. So, possible nandito yung level ng mga entry mo or dito ka mag-aabang ng confirmation dito sa may premium. And then, yung pinaka-ideal or target profit mo, itong pinakababa ng Fibonacci tool na to. Alright? Ngayon, nung nagbigay siya ng confirmation dyan, so nag-entry tayo gamit tong Fibonacci tool na to. So kasi yung momentum natin do sa daily time frame or yung bias natin is bearish. Nagkaroon dito ng big move, tapos syempre as a supply and demand trader, hindi natin sasabayan yan, aantayin natin yan bumalik. Pag bumalik, mag-aabang tayo ng confirmation and then saka lang tayo papasok. Kasi guys, dito sa trading, kailangan maging i-apply mo talaga yung strategy mo, yung pagiging patience mo kasi hindi pwedeng pasok ka lang ng pasok dito. So, kapag papasok ka lang ng ganun-ganon at wala ka man lang sinusundan kung magbabay ka ba or magsisell, yayariin ka ng market. So, possible na mauubos at uubusin lang ni market yung capital mo. So, yung strategy na ginagamit ko dito, ang tawag ko po ay A+ system, sniper setup or sniper entry. So, ibig sabihin ng sniper, di ba yung mga sniper, hindi naman bumabaril yan ng parang machine gun or M16, di ba? Nag-aabang yan ng clear or malinaw na subject. Kapag clear na lahat at maganda yung position ng subject, saka pa lang sila babaril. Ganun din dito. Once na clear na yung setup, yung mga confluences mo, based dun sa rules mo, saka ka pa lang papasok. So, kung yung setup mo or strategy na ginagamit mo, limbawa, once or twice a week lang nagpakita, it's okay. Isang beses ka lang nag-trade sa isang linggo, 2 beses ka lang nag-trade sa isang linggo. Kung yung profit mo naman is 1:2. So just imagine kung entry mo 10,000. So yung reward mo 20,000. Sa isang linggo, saan mo pupulutin yung 20,000, di ba? Kaysa mag-entry ka na mag-entry ka na mag-entry, so yung exposure ng risk mo, malaki. So isang pitik lang niya minsan ni gold, lalo na si gold, di ba? Isang pitik niya lang yan, posibleng ma-wipe out yung capital mo. Alright? So, ito lang yung strategy na ginagamit ko. I-move ko lang yung camera natin. And then, kapag bullish naman, invert ko lang tong chart natin. So, kung wala ka pang idea, hindi ka pang marunong, click mo lang tong settings, invert. Ayan. Right? So, kapag na-move mo naman yung screen mo at gusto mong i-auto scale to, pwede mong i-click yung option or R para mag-auto scale yung chart mo. Ayan. So, pag bullish naman, ang ginagawa ko, magpa-plot ako niyan mula sa baba, ayan, pataas. So, once na nagkaroon ng big move, aantayin ko yan bumalik dito sa may discount zone. Okay, pag bumalik siya dyan, magkaabang ako ng confirmation. Pag abang ko ng confirmation at pasok siya sa rules ko, saka pa lang ako papasok. So, nandito yung stop loss ko, nandito yung 1:2 or sagad. Alright? So, ito guys, sana meron kayo nakuwang idea kung paano nga ba ginagamit yung Fibonacci tools. Hindi pa ako gumagamit ng maraming indicators. Though, syempre, may iba't iba tayong style ng strategy sa pagtitrade. May iba na gumagamit ng mga indicators na yung mga moving average, yung mga RSI, MACD, yun yung mga master na nila yung strategy. So, ako, gusto ko minimalist lang, gusto ko malinis. So, ito lang yung setup na ginagawa ko. So ngayon, kung gusto mo naman i-delete tong mga drawing mo para malinis, click mo lang tong object 3, ito. Tapos pwede mong isa-isa i-delete yung brush. Kung gusto mo naman i-delete lahat, gagawin mo lang, click mo lang yung control or command, tapos i-highlight mo lang yung screen and delete. Ganyan lang. Or ito, pwede mo to i-delete yung trash bin. Alright? So ito, dinidelete ko lang via object 3 para pa isa-isa lang yung ma-delete ko. Oops, yan. Okay, so ito yung nakuha nating magandang setup nung isang araw dito sa may gold. And then aside kay gold, nakakuha rin tayo sa Euro USD, sa JBP USD, sa BTC.
Sa BTC, hindi ako nakasabay kahapon pero meron kasi akong mentorship na schedule. Yung nakasabay is yung mga sa community natin, pinakita nila yung setup natin kung tama ba daw yung setup na ginawa nila. So, ayan guys, yan lang yung Fibonacci, kung paano ko siya ginagamit. And then kayo na bahala kung anong kulay yung gusto nyo gamitin. And then isave nyo lang para iba't ibang Fibonacci color yung magamit nyo. Katulad nito, meron akong pang weekly. So, ganyan lang siya ka-light. Meron akong pang daily. Yan. So, alos magkapareho rin yung kulay. And then, itong H4 na to, so, ito yung Fibonacci color kapag nag-execute na ako. Kapag nag-plot na ako niyan, so ibig sabihin, ito lang yung level or ito lang yung confluences within this Fibonacci tool ang aabangan ko na mga confirmations, saka lang ako papasok sa market. Alright, so guys, sana marami kayong nakuhang ideas or learnings dito sa bagong trading series natin. Okay, so kung may questions ka, pwede po kayo mag-iwan dyan sa comment section para pag-usapan natin o i-discuss natin sa next na topic natin. Huwag po kayong mahihiya para ako mismo, meron din ako mai-topic sa inyo. Okay? So guys, yan lang so far. And kung bago ka pa lang dito sa channel, huwag kalimutan na mag-subscribe. At i-click nyo lang po yung notification bell icon na yan para updated po kayo sa mga upcoming videos na ina-upload natin dito sa channel na to. And yan lang for now at kita-kits po ulit tayo sa next na video. See you!